Gandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay oligarchy to plutocracy. Bakit oligarchy? Eh, kakatanggap ko lang ng electric bill ko, nagulat ako sobrang taas kasi ang init nitong summer. At alam naman natin na ang kuryente dito sa Pilipinas ay kontrolado ng mga oligarko. Ano ba itong oligarko? Oligarchy galing sa salitang Grego, oligoi meaning few, then cra- arche, no? To rule, krateia, no? So the rule of few. Sa Plato's Republic, sabi niya kasi may good government, may bad government. Good government ruled by one is monarchy. Bad government ruled by one is tyranny. Uh, Good government ruled by a few is aristocracy. Bad government ruled by a few is oligarchy. And good government ruled by many is polity. And bad government ruled by many is democracy. Naalala ko yung article ni Professor Benito Lim, professor ng political science sa Ateneo de Manila, na sabi niya, the Philippines is under the mercy of the oligarch. Noong panahon ni Marcos Sr., may mga cronies. Nako, nung umupo si Cory, mga Kastilaloy, mga elitista, no? Mga bagong oligarko. No? Ganon din sa mga sumunod na presidente. Ngayon si BBM, meron din kanyang mga cronies at namamayagpag ang mga oligarch. Naalala ko yung isa sa mga sona ni BBM, si Manuel Pangilinan ng Meralco. Sabi, at marami pa, ano, na the best sona daw na narinig niya kasi ngayon namamayagpag sila, pinapapayaan sila. Kaya ang taas ng kuryente. Uh, Hindi lang sa Meralco, halos sa buong Pilipinas. uh, Kontrolado nila ang kuryente, ang pagkain, cartel, no? Lalo na yung bigas, yung rice cartel, no? Kontrolado nila yung mga oligarko. May pag-asa pa bang Pilipinas na makapiglas sa mga oligarko na mga ito? Siyempre, meron naman, no? Nung panahon ni Duterte, naalala ko, ang hirap ng tubig noon sa Metro Manila kasi iniipit ng mga Ayala kasi gusto nilang taasan ang presyo ng tubig. Sabi ni Duterte, pag hindi nyo binuksan yung dam, ang pipeline ng dam na yan, ako mismo ang pupunta dyan at bubuksan ko yan. Natakot kay Duterte. Kailangan talaga ng political will. Kaya yun, binuksan nila. Kaya medyo ah, sumagana yung tubig sa Metro Manila kasi una yung mga dahilan nila kasi walang ulan daw, pero noon kahit umuulan na hirap pa rin kasi yun talaga, no? Sinasakal ng mga oligarko, no? Saan magaling itong mga oligarko na to? Minsan they evolve into plutocrats. Pag sinabi mong plutocrats, these are the people who rule from afar. Hindi mo sila nakikita kung sila nagpapatakbo ng isang bansa o kahit ng buong mundo. Ah, Tulad ng mga Saibatsu sa Japan o sa Kanlura naman, ang pinaka-notorious, siyempre, yung mga Rothschilds, no? They finance war, they run the banking system. At ang banking system naman talaga, banking and financial system ang nagpapahirap sa mga bansa sa buong mundo. Bibigyan ko ng halimbawa ng mga Saibatsu sa Japan, pero ito ay pattern. Ito kung paano ang itong mga oligarch, mga plutocrats rules the world, no? May nakita ko magandang write-up dito, no? Sabi dito, sa Japan to, pero ganito rin yung pattern sa buong mundo, no? You've heard of samurai, shoguns, and the emperor, but not the hidden dynasties that still rule Japan's economy from behind the curtain. Yan, mga plutocrats behind the curtain, hindi mo nga nakikita. These families own banks, media, defense, and real estate. Yet no textbooks
mention them. Why? Kasi kontrolado rin nila ang education. Uh, Naalala ko, yung mga mayayamang negosyante bumili na ng mga universidad o kung hindi man ay malaki yung mga stocks nila sa universidad, nakaupo sila sa board tulad ni Manny Pangilinan na nakaupo sa board ng Ateneo at iba pa marami pang academic institution. They own the media. Kaya kontrolado nila ang media, no? Kaya pabor palagi ang opinion kahit tumaas na yung presyo ng kuryente, no? Ito yung mga Saibatsu, ancient family empires that run Japan like private kingdoms. Hindi lang sa Japan. Dito sa Pilipinas, mga oligarko dito, yung mga plutocrats dito, they run the country like their private business, no? They didn't appear after World War II. They didn't disappear after World War II kasi before World War II, ito yung mga Saibatsu pero dinismantle yun ni MacArthur and nag-institute si MacArthur ng land reforms Japan. But they did not disappear. Quietly, strategically, they reinvented themselves. No? They fund largest banks, own top real estate, influence politics through lobbying and family alliances. Yun. Sa Amerika halimbawa ngayon, yung tinatawag na Israel lobby, kaya nga wala magawa si Trump eh. Nakakita ko lang yung mga ng isang post sa Facebook, yung mga batang nagugutom sa Gaza. Ngayong araw, pag hindi pa dumating yung pagkain kasi binakade ng Israel, ay mamamatay yung mga batang yun, lalo na yung mga sanggol. Ano? At walang nagawa yung Amerika kasi kontrolado ang Kongreso nila at saka Senado nila ng Israel lobby kasi tuwing tumatakbo sila, ito yung nagpupondo sa kanilang kandidatura. They run industrial, defense, and nuclear sectors. You vote, but they decide. Totoo yun. Lalo yung mga smart niya, kontrolado rin ng mga plutocrats yan. Ang CIA, halimbawa, yung nabanggit ko na yun noon yung sinusundan ko na TV series, actually, kahit na si Jack Ryan by Tom Clancy, actually, halos nabasa ko lahat ng libro ni Tom Clancy, magaling, ha? Um, Maganda yung series hanggang sa dumating na sa punto na yung CIA Plus serves not the American people, not the American government, but the private corporations. Nung dumating sa puntong yon, biglang nawala yung series. Kasi totoo naman yun eh. No? World War II didn't destroy them, it evolved them. Instead of dissolving the families, they reshaped into corporate webs, kairitsu, interlinked firms with cross-ownership, different name, same control. They control through silence. No flashy headlines. Hindi sila lumalabas mga dyaryo. No? No Instagram, no scandals. Tahimik sila. Low profile talaga palagi. Because power isn't loud. It's engineered to be invisible. You can't question what you don't even know exists. No? Marami talagang hindi alam na these people exist and these people are up to no good. No? Talagang the greed is really paramount. Here's the trick. While politicians change every 4 years, or dito 3 years, then president 6 years, these families pass control every 4 generations. They don't need office. They own the chairs people sit in. Sa mga korporasyon, may CEO, but they just run the company, no? Itong mga plutocrats, the ones who owns them. Education hides them. History skips them. Because if people saw who really owns the country, they'd stop blaming the government and start questioning who funds the government. Hmm? Si BBM ngayon mukhang hawak din. Ewan ko lang. Hindi na si Satanas pero yung mga powers that be, lalo na ng Amerikano and the American government, hawak ng mga plutocrats yan. Their power is so deep, it becomes culture. Business hierarchies, social codes, political networks, all designed to preserve legacy over democracy. They mastered the art of shadow control. Appear humble,
Stay out of public fights. Control capital, not crowds. So, talagang low profile. Because true rulers aren't voted in. Hindi binoboto ng mga tao to. They're born into systems you never get access to. Like sa Ivy League sa Amerika, yung mga very exclusive fraternity, look like Skulls and Bones. You don't apply, you get recruited. Yung mga ilang American president, senator, congressman, governors, tulad mga Bush, no? Member ng Skulls and Bones. Ang Skulls and Bones, hindi lang yan fraternity. They are into the occult. No? Yung mga rituals na satanic. The real empire isn't in parliament or Congress. It is it's in it's in boardrooms guarded by bloodlines. Bloodline. No? While textbook talk about history, these families write the future. They really run the world. So, ano magagawa natin? Kasi we vision an ideal society where there's a egalitarian or equitable distribution of goods para hindi naman maghirap ang mga tao. Kasi ngayon, the rich are very rich, the poor are very poor. Talagang hirap ang buhay ngayon. Well, we can start with information because information is power. No? In fact, yan ang sinasabi ni Alvin Toffler sa The Third Wave. There was a point in time when those who have the land had money and power. Then, ngayon, there's a paradigm shift na it's information. Japan does not have massive land, but they're very rich. Why? Because they have information and science and technology. So it's part of information. That at least sa akin yung handle ko ganyan, information. Then, the moment we're informed, we have to rise up. Pero mga tao, wala. Yung mga tao noon, kahit aware, yung iba, wala rin. Sabi nila, wala na tayo magagawa dyan. Hindi po totoo yan. May magagawa tayo. Kasi itong mga oligarch, mga plutocrats, pareho lang tayo mga tao. Mamamatay din mga yan. Pareho lang tayo mga morsal. No? So there's strength in unity. There's power in information. Diyan tayo magsimula. Then dahan-dahan, bugtaw tayo, magigising tayo to end this oligarchy and plutocracy.